It was just a crazy idea. Ang laki eh. Wow! Parang overwhelming siya. Parang napaka-impossible. Kaya ba siya ng org? Napaka-ambitious niya para sa Sibol. The Aitaguid project was inspired by a simple class project namin sa DevCom noong 2011. That was my first encounter with the Aita children, and I had a very memorable experience dun sa community. And when I came back sa UPLB, sabi ko sa sarili ko, I want to share that experience. Gusto ko yung mga kakilala ko, yung mga kaklase ko, yung mga orgmates ko maka-experience dun sa Subic, Zambales. Then I finally had the chance to take the lead of the organization. I wanted to initiate a project for the Aita community. UP Sibol as a socio-civic organization, we cater to a lot of stakeholders. We cater to street children, to orphans, students, out-of-school youth. This is the first time that we're catering to an indigenous community, particularly the Aita children, one of the most marginalized and underserved communities. Excited ako nung nag-iisip ng isang proyekto ng UP Sibol para sa mga Aita. Yung pupuntahan namin sila, susuportahan namin sila, yung itataguyod namin sila. At doon na nabuo yung konsepto ng Aitaguyod. Nung pinresent siya sa akin ni Kuya Sunny, na-excite ako. Kasi parang ang laki-laki niyang project. Nung sinabi niya na there will be an Aitaguyod project for the Aita children of Subic, Zambales, wow siya sa akin, as in, I was in love with the idea. Malaking step sa organization, sa members ng organization para makapag-reach out sa isang sektor na indigenous peoples ng mga Aita na hindi pa natin before na tatap. Pero ako bilang project proponent, meron din akong hesitations, meron din akong doubts tungkol sa pagtutuloy ng proyekto. Sabi ko, ituloy mo yan. Ano ka ba naman? Sabi ko sa kanya. Kasi hayaan mong tulungan ka namin gawin yon. Sabi ko sa kanya, kung hindi ngayon, kailan? Why not ituloy natin ito? For me, it's a brave start. Now that I heard about it, I was really surprised and I became so excited to be part. It is for UP Sibol to go beyond our limitations, na mag-level up, to step out of our comfort zones. Mahirap gawin, yes. Pero isang napakagandang activity na hindi dapat palagpasin lang. Meron na kaming initial plans para sa Aitaguyod project, pero gusto namin mas may malalim siyang basihan. Kaya ang ginawa namin, bumalik kami sa Aita community, bumalik kami dun sa Subic. Napag-usapan namin na kailangan namin pumunta dun for community needs assessment para malaman namin yung mga kailangan nila. Hindi naman pwedeng punta lang kami dun ng basta-basta lang na ito yung mga kailangan nyo. Kailangan sa kanila manggaling yun. At doon nakausap namin si Sister Mary Francis Borge. Siya yung administrator ng St. Francis Learning Center. Masaya ako kasi it's not a one-person work. This is a teamwork with other people who are good-hearted to uplift the dignity of our Aitas. Ninsent namin kina Sister Mafran, yung proyekto ng Aitaguyod, yung timeline, yung mga gagawin, yung mga preparasyon na gagawin namin. At nakakatuwa na nung sinabi niya na na-excite din siya para sa proyekto, na-excite din siya para sa mga bata. At sobrang blessed yung Aita community na mayroong isang grupong ng mga estudyante na willing gawin yung isang proyektong tulad nito. Lahat kami super excited, nakipag-usap kami, nakipagkwentuhan sa kanila. Yung mga bata, tuwan-tuwa sila. For like a duration of 2 hours, parang feeling ko close na kami agad. Picture-picture pa kami, sabi namin, naku, hindi nyo talaga to pwedeng mag-miss. Matapos yung needs assessment namin sa Subic, bumalik kami sa UPLB na mas excited, na mas buo yung vision namin para sa Aita community. Mas lumalim yung dahilan namin kung bakit namin kailangan gawin ang Aitaguyod project. Parang naalala ko, nag-uusap pa kami nun sa Facebook kasi sobrang excited talaga kami. Sabi namin, ako hindi na talaga to pwedeng hindi matuloy. We should make this happen. Dahil dun sa assessment na yon, dun lumabas yung 5 key areas of concern.
food and nutrition, education, livelihood, indigenous health and sanitation, and community empowerment. So from there, nag-devise ng plans, nag-devise ng program sa kung paano maia-address, kung paano masusubukang i-address yung mga issue na na-identify. Tuloy-tuloy na yung pag-meeting namin, pag-uusap namin sa executive committee at sa Aitaguyod team kung paano namin bubuuhin, kung paano namin mobilize yung resources namin. Yung finance and logistics team, nagsimula na silang magsagawa ng mga fundraising activities, yung documentation, kailangan maayos, marketing and promotions ng proyekto, at coordination sa stakeholders, sa Aita community, sa partners, sa alumni.